Good morning po. Good morning. Ito, hinihintay namin yung araw. Ito si Apo. Ayan si Apo. Pangatlong araw ni Apo. Ang ganda ni Crystal. Ganda, uy. Dilat ka, uy. Dilat, yun. Mainit yan. Ayun o, tapat na tapat yung araw. Diyan nalabas. Ano, Crystal? Mitim ka na kaagad, Crystal. Pumula ka sa araw. Gising ka naman, man. Ang balbon, Ang balbon, grabe. Kinakarga ko siya, nakakatulog. Ang tukin to, laging tulog si Baby. Baby, ganda. Baby. Ba't hindi mana sa akin, pango? Ayan, gising na, Baby. Yan, dilit mo yung mata mo, Baby. Ayan, uy. Ang tukin ka naman kasi, uy. Ayun, gusto kong kilikili. First life ng Baby na yan. Wala, tulog talaga siya. Mahilig itong matulog itong batang to. Maganda nga yung ganyan. Tugang tulog. Mampadapuan sa langaw. Hindi kami napatapuan. Pagdadapin lang ako kay Baby. Uy, Baby, asan ka naman? Sino? Yan? Hindi ka nakita. Gising, mahal. Birthday mo. Anak nila? Oo. Nanay. Hindi ko nakita. Hinilit ko siya eh. Yun. Yung 1 year na palang may pila yung kanyang braso. Buti lang nagpunta sa bahay, nahilot ko, nagulat siya, nawala yung pilay niya. Sabi niya, Ate Ann, tagal-tagal kong may pilay. 1 taon na yata ito eh. Kasi mangat na. Uy, bawal si mangat, mahal ko. Love namin yan. Uy, kikibat-kibat yung mata. Uy, wala ka bang kalite? Ha? Ang ganda naman ng baby na yan. Mamaya, liliguan natin. No. Ayaw sa sabang maganda. Ang taray ng kilay, Ito siya, meron na siyang kilay agad. Napakaswerte. Samantala yung lola niya, di marunong magkilay. Ito, pak na pak yung kilay. Kailangan mabait ka lang, mahal, Ano ba itong araw na to? Ang tagal lumabas. Pero naman. Konti lang. Naku, nagkaputi yung tapos bilang umitim yung lola mo. Dito ka man. Ayan na, palabas na. Ito, dito ka. Tinggal mo itong pagayan lang. Nahihilang ako. Kulang ka sa Wait siya. Gising ito kanina. Ang gising nito, Dapat talaga sabihin na ng tulog ng bata. Dapat sabay kayong matutulog. Yan. Palabas na yung araw. Diyos mo yung marimar. Uy, taga. Ayan. Ay po, good morning. Tara, kape na po tayong lahat. Dito po kami sa labas. Ayan. Ito, taga lang po. Punta dito. Ito, ginagawa yung paupahan. Yan. May uupa na po dito. Ayan, pagayon siya. Hanggang second floor yan. Yung dati pong salon. Binago na po. Papaupahan na po yan. Yung mga halaman. Salamat sa mga nagbigay ng mga halaman. Ayan. Ayan. Ito po yung bahay ni Pet Malu. Hindi mayaman si Pet Malu. Ayan. Yan po. Ito. Si baby. Yan ang apo ko. First apo ko po yan. Ayan. Ayan siya. Totoo pala yung kasabihan. Yung mga sabi-sabi na pag nagka-apo ka, ang laman ng cellphone mo, for picture ng apo mo.
Toto, puro video. Yan siya. Pagmukha ng tatay. Halo. Ano? Kay mama Ay. niya yung kinay. Halo yan, halo. Yung makalambangan niya. Ang ilong, kanino. Siyempre, hindi sa lola. Hindi sa mamita niya eh. Matangas ang ilong nito eh. May tangkad. Ayan po siya. Yung pong kagabi, nagpunta kagabi, na gustong makita po yung apo ko. Ito po siya. Ayan. Kaso hindi pa nakadilat. Maganda siya pag nakadilat eh. Ay, baby. Ano ba? Tulog ng tulog. Sobrang tulog niya talaga. Lagi siyang tulog. Ayan. Happy birthday po, sis Reynalyn Estaras. Happy birthday. Happy birthday po, sis Reynalyn Estaras. Bulod ba ako? Sis Reynalyn Estaras. Happy birthday. Wala kaming handa eh. Ang layo mo kasi. Ikaw andito ka. Wow. Andito si mama mo kagabi. Kasama niya sis Gina. Kaso hindi lang nakita yung baby. Kasi yung baby po. Ay po, good morning. Yan po. Ang baby kasi nasa kabilang bahay. Kaya ang pinakita ko sa kanila, puro picture. Kaya ito siya. Ngayon, makikita na nila. Ito po. Ayan, painat-inat. Sarap ng buhay. Pinapaarawan. Ano yung araw? Yan na yung araw. Magkatago na yung mamita niya. Papaliguan ko na lang ito mamaya. Ba't ako simangot ang baby? Uy, tulog na ba yan? Yan, maaraw na. Yan, iyak ka. Maaga naman eh. Yan, chimangot. Bakit chichimang? Uy, walang taguan. Del. Papaaraw ka, hindi papaaraw. Kailangan mo yan. Baby. Birthday mo na, sis Reynalyn. Ano handa mo dyan? Bumili ka rin ng cake. Magpakantong ka din. Magpakanton. Oo nga, magpakantong ka. Kaya pag uwi mo dito, magpapansit tayo. Para welcome. Kala ko ba uuwi rin, di ba? Yan. Ito yung mga namin. Yan. Ako ha. Yan sila. Ang tahimik dito sa Greenfield. Ako lang maingay dito eh. Ayan. Sabay mga pusa akong mga maganda.
Buti rin sinabi mo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sis Linel Alperez Lasconia. Kasi po nag-automatic tong aking cellphone. Kanina nawawala po ako. Bigla nag-iiba-iba yung Ayan. Salamat po ulit, sis. Saludo ako sa'yo. Sis Marcel Leslie Masonia. Nasa ng condominium mo. Sama mo ko dyan sa condo mo. Kasi maganda kong inaanak na makita ko naman. Magandang umaga po, sis Reynalyn Estaras. Happy birthday. Di ako marunong kumanta kasi pag kumanta ako, panigurado makakatulog kayo. O kaya may stress kayo pag narinig yung boses ko. Parang napupunit na na-year yung boses ko. Halata naman po, di po ba? Hindi pa po ako masyadong magaling. Na medyo malat pa po ako. Parang hindi naman. Kasi mapamalat, ganito talaga po yung boses ko. Ito yung aso, cute Ang laki-laki. Yun. Laki niya. May silip-silip siya. Nagtago. Yan. Dito lang po kami sa ulitin ko po, huwag po kayong mananakit ng mga aso, mga pusa, huwag niyo itapon. Kung makita niyo lang yung pusa ko na ang ganda-ganda ng pusa ko. Tapos pa yun yun yung pinapost ko po dati na bali yung paapo nun. Inampong ko rin po yun Tapos nagulat lang po ako na wala. Nagulat lang, may hati na dito, hati yung sa baon niya. Pero buhay pa rin po siya. Tapos nawala na naman siya, nakabalik na naman siya. Sumunod, binuhusan po siya ng mait na tubig. Hindi nila alam na akin po yung pusa. Pero kahit sa akin man yung pusa o hindi, wag po kayong manakit ng wag kayong manakit ng mga pusa. Ipagtabuyan nyo lang, yung mga pagtaboy nyo, paalisin nyo lang doon, pero walang hampas. Huwag nyong hampasin, huwag nyong saktan yung mga alaga nyo po, ang mga hayop po na napapatambay dyan, na ayaw nyong kasi minsan kasi may aso, tumambay lang dyan, hahatawin ka agad ng pamalo, ganun. Huwag po, lahat po may balik po yun. Po, okay na yan? Luto na? Ay, teka, tingnan natin. Okay ka na, mahal? Mahal namin. Uy, si Del. Mo yan, Del. Ayan po siya. Yan yung apo ko. Tawi kami. Isa-isang apo. Diyos ko. Hilig niya talaga matulog na matulog. Sobrang. Yan. Pag umaga. Ay. Nagbubukas-bukas ang mata. Oh. Ano na yan? Smile naman dyan, mahal. Ayan. Laki mo yung mata mo. Diyos ko, smile. Ganda niya, ang ganda. Madit lang po siya Pag ako kasi po nag-aanak, 9.9. 9.9, 8.8. Ganyan siya. Ito, 2.9. 2.9 lang po siya. Matuwa natin sa loob. Bye. Maya mag-ano ng 1 hour. 30 Pahinga. minutes lang. 30 minutes. Hindi, okay lang yan. Kahit makaano lang. Alisin lang natin. Hindi, 1 hour na bago maligo. Oo nga. 30 minutes. Ha? Dito lang ako. Bye-bye, baby. Oo. Yan, magkapaligo po ako maya-maya ng baby. Alam mo yun, mahilig ako sa mga baby. Mahilig ako sa mga senior. Nag-iisip nga ako kung mag-aalaga ako ng mga senior. Parang, kasi minsan, nakikita ko yung mga senior, wala nag-aalaga. Parang gusto kong mag-caregiver. Kasi tagal ko din po nalagaan yung nanay ko. So, kahit sa hospital, hindi ko po pinapabayaan yung nanay ko. Talagang alagang-alaga. Dapat yun po yung ginagawa po natin sa ating mga senior, mga nanay. Nanay natin na matanda na, alagaan po natin kasi isa lang po ang buhay nila. Pakitaan niyo po ng pagmamahal po ang mga
mahal nyo sa buhay, na may sakit, bigyan nyo po ng malasakit, na maalagaan po yun. Kasi sino pa magmamahal sa ating mga pamilya? Tayo rin po, di po ba? Nanay natin yan, tatay natin yan, alagaan nyo. Kahit sabihin nyo, kasi yung iba kasi, ibang anak, kapag naging malupit yung pamilya, mga magulang nila sa kanila, gagawin nila, hindi na nila aalagaan. Tapos magkasalita sila na ganyan ginawa nila sa akin ng bata. Huwag yun ang isipin nyo kung paano yung matutulungan yung inyong pamilya, magulang nyo na may sakit. Kahit walang balik, huwag tayo maghintay ng balik na inalagaan. Dapat magbigay ng pera, magbigay ng ganito. Huwag po tayo maghintay ng ganun na kailangan. Bakit hindi ako inabutan man lang, inalagaan ko maghapon yung nanay ko, tatay ko, lola ko. Huwag po kayo maghintay. Ang hintayin nyo, yung balik po sa inyo na mahal na ni Jesus, yung mahal na Nazareno. Kasi siya po ang nagbabalik kung gaano tayong kabuti sa ating mga kapamilya. So, mas maganda pa sa umaga, si Lenel Alferez Lasconia. Kanang-ano mo si XO? Nayupak, si Bebeng Alferez, ikaw pala to. Hello, wala. Sayang na ano ko na eh. Hindi ko kasi naanohan sa meta. Sa kanya na yan, sabi ko. Naanohan ako. First ako. Nag-enjoy, no? Buti ka para sa yung live mo, hindi ka nag-live, sis Bebeng, hindi ko nakikita o na-busy lang ako. Diba? Balita dyan, sis Bebeng. Sumasahod ko na daw sa live. Sumasahod na ba? Malaki na ba? O kasi ano eh, wala akong time. Ang gusto ko lang makapag-live, live, picture lang ng mga kasama ko sa Pet Malu Group. Ayan. So, ayun po, balik po natin sa kanina tungkol sa pamilya o pag-alaga ng mga anak. Sa mga anak po, pangit man ang ugali ng anak po ninyo, intindihin nyo lang. Kung pinagsabihan nyo at hindi kayo pinaniwalaan o hindi kayo sinunod, hayaan nyo po at least hindi po kayo talagang sinabihan nyo naman sila at sinunod pa rin nila yung tigas ng ulo ko nila. Hayaan nyo lang po, sila din naman po ang niyan. Kasi yung ibang nanay, pagod na ibang tatay, nakasasabi, pagkasabihan, halos araw-araw, ginagawa naman. Minsan kasawaan din po ninyo. Pero yung iba, hindi naman nagkasawa, kaso wala eh. Sa bata, syempre, ayaw natin mapariwara ang ating mga anak, di po ba? So, ayan, kaya natin pinagkasabihan kasi syempre, pag lumaki yan, makitang may pangit na ugali yung anak, sino ang babalikan? Sabihin nila, ganyan yung nanay kasi, ganyan ang turo ng mga magulang, di po ba? Hindi naman lahat ng turo ng magulang, hindi naman bawat pangit ang ugali ng bata, galing sa magulang. Maaari sa mga nakakasama po yan, di po ba? Syempre, minsan napasok o kagustuhan mismo po ng mga kagustuhan mismo po ng mga bata po kung ano yung gusto nila, ginagawa po nila. Ay, hindi tinanggap. Bakit hindi tinanggap ang TIN ID? Sayang naman yun. Ako po kasi may mga nakukuha dollar, pero hindi ko inaanuhan kung ilan yun. Hindi ko po kinukuha. Ang kulit, di po ba? Saan ka nakakita na may dollar na may kita, tapos di kinukuha, di po ba? Tapos, mag-wake up, nawawala din. Kasi hindi ko po masyadong inaano yung sa mga live, yan, nawawala po ako. Pasensya na po kayo. So, ayan po. Ako kasi po, para bang masaya lang po ko nakapag-live, nagbigay ng mga paalala, pangamusta sa mga kaibigan, sa mga kagrupo, o mga kaibigan sa Facebook. Masaya na po ako dyan. Tapos, ayan, hindi ko po alam kung anong mga bawal sa meta. Kasi masyado po nabibisi talaga. Tapos, ayan, masaya po kung makapaggamot ng mga tao may sakit na walang bayad. Ganyan po pinagkakabisi-bisyan ko po. Kaya minsan marami po kung hindi ka agad na-aprobahan. Kaya
humingi po ako ng dispensa po doon. Sorry. Hindi ko po agad po na-aprobahan po mga post po ninyo. Pero after ko po maghilo, talaga po na-aprobahan ko po naman. Marami po kasi mag-isa lang po ako nag-a-approve po. Dito po sa atin, unawa lang po ang kailangan. Si Admin Charis po kasi pagkagising, hindi nyo masabi, bigla po may mga dumarating po nagpapahilo. Iba-ibang oras po kasi yan. Meron tanghali, isang hapon, gabi, o sobrang gabi na po, dumarating pa rin. Ako kasi po yung hindi ko maindihan. Kahit may sakit ako, talagang malala yung sakit ko nung nakaraan. Kasi dapat po, kaya ko pong hilutin yung sarili ko. Ang nagiging problema, once na hilutin ko po, kailangan ko pong magpahinga. Kaso, pag nagpahinga po ko, kailangan ko pong maghanda ng pagkain. Agahan, tanghalian, hapunan. Kasi maano po sa pamilya. Kailangan, naasikaso ko muna po sila. Pero once may dumating po na magpapahilot, minsan, hindi ko po mahawakan, hindi po makapaghugas ng sinaing. Kasi, bigla po darating kasi sila na hindi po nag-chat po sa akin. Siyempre, ako yung tipong taong hindi kita papaalisin, hihilutin kita. Kaya nakita nila na hindi pa nakakasaing, okay lang naman sa akin yun. Kaya minsan ginagawa ko pag ako nagkasaing after ko pong maghilot, talaga yung mismo sandok mismo ang pinangahalo ko doon sa bigas para lang po makapagluto po ako. Kasi once na naghilot po ako, minsan marami po silang hinihilot ko, hindi na po ako pwede magbasa po ng kamay. Kaya minsan, pag yung naabutan po ako ng magpapagamot, hindi pa po ako nakakaligo, bawal po ako maligo pa agad. Ganun. Minsan 1 hour po. Ngayon, minsan hintayin ko 1 hour. Maliligo na ako, may darating po magpapagamot. Kaya, higilit-hilit po ako, bilang ulit po ako ng 1 hour. Ganun po. Kasi, sorry, mabait yung hindi, pag may sakit kasi po ang tao, kahit yung mga months pa lang, 3 months na hinihilot ko, maaawa ka kapag hindi mo hinihilot eh. Hindi, pangit naman pumunta dito, magpapahilot, tapos papauwiin mo. Lumaki kasi po ako sa nanay ko na manggagamot na hindi, pag dumating kahit nakain po kami kumakain kami sa lamesa, may dumating magpapagamot, ititigil po ng nanay ko ang pagkain. Unahin niya po yung magpapagamot po sa kanya. Kaya parang ganun din po yung ginagawa ko kasi naaawa po kami sa mamay sakit. Lalo na pag yung sobrang taas ng lagnat ng mga bata, talagang hindi nyo maanuhan hihilutin nyo talaga. Ang kagandahan lang po, once na mahilot kahit gaano kataas ng lagnat ng bata, pag nahilot ko na po at nahawakan po nila ulit, papahawak ko, hawakan nyo po, ano po mararamdaman nyo. Masabihin nila, wala na po lagnat at magaling na po yung anak ko. Yun yung masaya na nahilot sila ng Mahal na Nazareno. Kasi po sa akin, ako po yung naghihilot, pero si Mahal na Nazareno po yung nagpapagaling po. Kaya nga po, lagi ko sabi, huwag silang mawala ng tiwala sa Mahal na Nazareno. Kapag kayo ay gagamutin ko, syempre tatanungin ko muna kung sila po ba ay naniniwala sa Mahal na Nazareno. Pag sinabing oo, pagdasal niyo po ang anak po ninyo, hilutin ko, yun lang po yun. Tapos gumagaling na po sila pag alis. Pagkatapos pong hilutin. Ay, ganun po ba? Kaya siguro po hindi tinanggap yun sis Bebeng. Mamaya PM po kita. Yan. Sana maano mo na yung din-eyed. So, ayan po. Kaya sa atin po kasi, ano man naging problema. Kasi, hinihikayat ko po yung mga tao na magdasal. Kasi walang ibang makakatulong sa atin, kundi yung dasal po natin. At yung pong sipag natin. Hindi po ba? Pero ako kasi po talaga, puro dasal po ko eh. Saan ako mapunta, makahigaman, makatayo, makaupo lang nandito ng konti, puro po ako dasal. O kaya minsan, pag ako nagpatugtog, puro po pang Jesus po yung mga tugtog ko po. Kaya pag naririnig po ng mga kasama ko po yun, yan, ako po isang maglalagay po sa YouTube po nila, isa-save ko yung mga pangalan po ng mga tugtog ni Jesus na mararamdaman ninyo na
maginhawa maginhawa sa yung puso ninyo maanuhan pag narinig yung mga song po na ibinigay ko. Para bang, yan, nagulat nga po ko. Nung nagtiwala sila, yung mga medalyon po namin ay hawak po. Magdadasal kayo, hawak yung medalyon. Meron po dyan, marami po ang nagkaroon ng trabaho. Sabi ko, wala tayong kaperahan. Pero once na magdasal kayo ng taimtim, ibibigay niya bawat hiling po ninyo. At nagkatotoo naman po lahat yan. Alam po na makasamahan ko po yan. Kaya po kayo, kahit hindi po namin kayo kasamahan, kayo po ay kaibigan po namin. Wala po kami pong pinipiling tao. Once na naging nakausap namin kayo, wag po kayong mahiya na lumapit dahil si Pet Malo, si Charis, ay hindi po suplada. Komedyante lang po talaga. Kaya, ayan, iba-ibang tao po yung hinihilid ko po dito. Merong mga taga-imo sa iba-ibang place. Talagang nakita nila may sakit po ko, pero nahiya sila na parang wag lang sa magpahilot. Hindi ko pinapaalis. Ay, hindi po. Kasi nga naawa sila sa akin kasi wala na po akong boses. Pero hindi ko sila pinapaalis. Hihilutin ko po. Ganyan. Tapos, ayan, minsan nasa malayong lugar. Yun nga, first time kong nagtawa sa video call, di po ba? Pero ang galing, di po ba sis? Meron po tinawas. Isang taong malapit pa sa akin. At sinunod naman po niya yung mga sinabi ko. At siya po ay gumaling. Basta tayo po ay nanampalataya, time. At galing sa puso, siya lang po iniisip natin. Ibibigay po niya po mga kahilingan po natin. Kailangan kasi pag tayo ay nagdadasal, hindi yung pakitang tao na may nakakita at nagdadasal ka, hindi po ganoon. Dapat yung talagang kahilingan mo ay inihiling mo talaga sa mahal na Nazareno. At saka yung syempre, isa kasi nagdadasal ang mga tao, simba tayo ng simba. Karamihan kasi po, simba ng simba. Sa totoo lang po ito nakikita ko lang po. Galing sa simbahan. So, simba ka ng simba, pero bakit gumagawa ka pa rin ng kasalanan? Yung bang kasalanan daw po yung magsalita ka ng pangit sa pamilya mo, sa kapitbahay mo, may mga side comment ka na, itong tao na to, ganyan, yabang, ganun. Iwasan po natin magsalita ng mga pangit sa atin, sa mga kapitbahay ninyo. Dapat, kung may nakikita kayong pangit sa kapitbahay nyo, huwag po natin silang pakialaman. Dahil buhay po nila yan. Huwag po natin silang kainggitan. Kesyo, sasabihin nila, wala namang kapera-pera yan, pero may ganito. Ang ganun. Hindi po ba? Meron kasing ganun talaga. So, iwasan po natin na magsalita sa mga kapitbahay. Ang uunahin po natin lagi, ang buhay pamilya po natin. Iyon pa ipaalala lang po sa inyo para magdasal man po tayo, humiling tayo sa mahal na Nazareno, ibibigay po niya kasi ginagawa po natin yung part po natin bilang tao. Di po ba? Bilang tao na hindi na mamakailam kahit kanginong tao. Hindi tayo naiinggit sa ibang tao. Pamilya natin, inuuna natin kasi pamilya po natin yun. Hindi pwedeng pakilaman ng ibang tao. So, kapag meron nag-advise sa inyo na ganto-ganto na hindi sa naman mamakialam, huwag kayong magtaray na pamilya namin to, wag. Hayaan nyo silang mag-advise. Ngayon, kung pangit o pangit yun, nasa inyo na po yan. Kung huwag tayong magsalita sa kanila na hindi maganda. Magpasalamat pa sa kanila. Kung pangit man yun o maganda, magpasalamat pa rin. At least, makita natin kung ano ba dapat gawin, di po ba? Basta, wag mo tayong gumawa ng masama. Dahil minsan, sasabihin nila, nagnakaw yung tao, napakasama, pangit yung ugali. Hayaan nyo lang po sila. Kasi, sila po ay may pangangailangan. Masama po talaga po yung mga magnakaw. Masama po talaga yan. Sa mata natin lahat, sa mata ni Jesus, pangit po talaga yan. Kaso ano po magagawa po natin? Buhay po nila yan. Nasa kanila na po yan. Sana kung panoodin nyo to, magdasal pa rin po yung mga tao na yun. Kasi iba-ibang kwento ng buhay.
Walang perpektong buhay po. Kalokohan po na may perpekto. Pag meron sabing perfectong buhay, mayaman, ganun. Minsan mayaman, ilan-ilan lang po ang mga mabait na mayaman. Saludo po ako sa mga mabait na, yung mga taong mayayaman na namimigay sa mga taong naghihirap sa kapos, di po ba? Yung iba kasi mayaman na mayabang pa. Para bang galing ka rin sa hirap, nung yumamang ka, ang taas na ng ere mo. May lumapit sa'yo, hindi mo man lang mapagbigyan. Pero, nung namatay, ang yabang. Bigay 5,000, bigay ng gato. Huwag lang kayo mamigay pag namatay yung tao. Pumunta sa inyo. Tapos hindi niya man binigyan ng di po ba, ng tulong. Tapos nung patay na, ang angas yan. Ang yabang, ito 5,000, gano'n. Pangit po yun. Dapat ngayon pa lang po, magano lang po kayo, magdasal po kayo. Kung kayo nanonood, mayaman kayo, kasi ang pera po ay hindi po madadala sa langit. Pag namatay po kayo, hindi po kayo mayaman doon. Pag tayo namatay, kita nyo sa may mga ambulansya, di ba? Iba-ibang mga pegadala sa atin. Saan tayo nakahiga? Kung saan tayo abutan pag namatay, isasakay lang tayo sa isang sasakyan, di po ba? Walang maayos na may sapin lang, doon kayo nakalagay. So ngayon sa akin, ngayon pa lang po, gumawa po tayo ng maganda. Kasi tayo po lahat ay tumatanda. Gumawa po tayo ng tama para kung sakaling mawala man tayo sa mundo at napunta tayo sa langit, tanggapin po tayo doon. Ngayon, yan po ay paalala po sa ating lahat kasi kailangan talaga po natin magdasal. Hindi po natin alam ang panahon kung ano ba mangyayari sa atin. Di po ba? Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin. Di po ba? So ngayon, kapag tayo kinuha, huwag tayong magalit kapag may kinuha sa pamilya natin. Tayo po magpasalamat kay Jesus dahil nakasama po natin yung mga tao po na yun. Matagal natin nakasama. Kasi tandaan niyo po, buhay po natin ay hiram lang po natin. Kaya yun po, mukhang magpapaligo na po ako ng baby. End ko muna po itong aking live. Magpapaligo lang po ako ng baby. Yun lang po. Ang iiwan ko lang po sa inyo, magmahalan po kayong pamilya. Kung may asawa po kayo na stress kayo, hayaan nyo lang po siya. Marirealize din po niya po yung mali po niya sa buhay. Ipagdasal niyo po sila sa mga Nazareno na magbago at babaguhin po yan ng mga Nazareno. Basta taimtim po kayo pong magdasal. So, ayun lang po. Pray ko lang po na mahabang buhay po sa lahat po ng mga nanonood po dito po sa aking live. Mahabang buhay sa sa lahat ng tao kahit hindi nanonood, para po sa ating lahat. Lagi po tayo po iligtas ng mga Nazareno sa kapamakan. Lagi po tayo pong bantayan po lahat. So, ayan po, basta unahin ang pamilya, huwag po tayo mamakialam sa mga ibang tao. Kung ano makita nyo, hayaan nyo lang, pamilya pong unahin po natin. Huwag po tayo pong may stress araw-araw, lagi po tayo pong ngumiti. Ha? Lagi tayong magdasal, ngumiti. Mga good vibes lang po. Ha? Ne, binabad nyo? Okay. O, paano po? Bye-bye po. Diyan na po kayo. Bye-bye po.